Magandang gabi sa halos 1.6 million members ng GSIS. Magandang gabi sa iyo, Bo. Yes, good evening, DT Marge. Kasama po ang higit 400,000 pensioners, pati na sa mga surfers na nakatutok ngayon sa atin via live stream sa www.ptv.ph. Alam mo, Bo, 'di ba? Age of technology na tayo, digital age, so to speak, no? Kaya naman yung mga proseso natin sa GSIS sumusunod. Nagiging digital na rin tayo at in fact meron tayong digitization project. So napakarami na talagang ang mga naging pagbabago, kabilang na dyan, of course, ang paglilinis ng mga record at pagsasaayos ng tamang computation ng mga claims and benefits ng ating members and pensioners. Yes, naisaayos din ang computation ng mga loans, pati na sa pagbabayad ng mga ito. Pati na rin, of course, ang premium payments. Of course, no? Kaya nga nung katapusan ng Mayo, meron tayong isang game changer, so to speak, no? In the words of PGM Robert Vergara, na computerization project na inilunsad. Yes, ito po ang i-GSIS mo. Or, ano nga yung mahabang title niyan? Electronic GSIS Members Online. Ayan. Yes, na mas lalong magpapadali ng pag-access ng records at mga aktibong miyembro at pensyonado. At napaka-exciting talaga dahil matagal-tagal din nating inabangan to, no? Itong isang milestone to sa ating mga naging proyekto. So, bago natin puntahan ang mga detalye ng program na yan o bagong project na yan, bigyan daan muna natin ang mga iba pang bagong pangyayari mula sa GSIS. Inanunsyo kamakailan ng GSIS ang mga nagwagi sa katatapos na art competition sa head office nito sa lungsod ng Pasay. Sa mahigit na 800 obra na ipinasok sa Patimpalak, 8 ang pinalad na manalo sa iba't ibang kategorya. Para sa representational art, si Wilfredo Cañete Jr. ng Minglanilla, Cebu ang nakakuha ng first prize para sa kanyang debuhong pinamagatang Fused Dimensions. Roman Angelo R. Cruz ng Taytay Rizal at ang kanyang History of Art, The Avant-Garde One Subject Different Approach para sa second prize. At Edu Pereras ng Angeles City, Pampanga naman para sa kanyang piso-pisong panaginip ang third prize. Para naman sa non-representational category, si Samuel Penaso ng Quezon City ang nanguna para sa kanyang obrang Future Scene Remix. Si Leo T. Ayen ng Naga City at ang kanyang The Art of Aurora para sa second prize, habang si Hermine Hildo C. Pineda ng Porac, Pampanga at ang kanyang Magkikita Tayong Muli para sa third prize. Sa sculpture category naman, si John Paul Albert and Dalisay ng Kabautian, Davao City ang nakabingwit ng top prize para sa Essay Homo. Ang second place ay napunta kay Elmer Reyes ng Bulacan para sa Fishbone o Tinik. Habang kumopo naman sa isa pang premyo sa third place, si Samuel Penaso ng Quezon City para sa Naturescape. Kulang-kulang sa 250 artists ang sumali sa GSIS Art Competition ngayong 2016. Kasama ang ilang iskultor mula sa Pampanga at 15 artists galing sa Bureau of Corrections. Isang patunay na ang sining ay universal at walang anumang piitan ang makakapigil sa talento ng pagguhit at pag-ukit. Nagpahayag naman ng pasasalamat kay PGM Robert Vergara, si Fidel Sarmiento, presidente ng Art Association of the Philippines, para sa patuloy na pagsuporta sa mga baguang artists sa loob ng 12 taon. Ang Art Association of the Philippines na umbrella organization ng maraming grupo ng sining ay matagal ng partner ng GSIS sa pagbubukas ng naturang art competition. Yan po ang mga latest good news mula sa inyong pension fund. Mamaya makakasama po natin si Manager Eric Bundak ng Technical Services Department ng GSIS para sa interesanting talakayan tungkol sa i-GSIS mo. Sa pagbabalik po yan ng GSIS Members are. Kapag mano-mano ang proseso, ang anumang proseso, mabagal. Siyempre, at kapag maraming kamay or maraming manpower na pinagdadaanan, 'di ba? Mas prone ito sa red tape and siyempre sa delay. Yes. Kaya't minabuti ng GSIS ang pag-computerize ng mga transactions nito para sa mas maayos
at mas mabilis na transaksyon. And syempre, yung ating pag-uusapan ngayong gabi, medyo matagal-tagal yung paghahanda na ginawa natin para talagang Yes. maganda yung the minute na i-roll out natin. Ano? So, maayos ang sistema sa loob ng GSIS. Pero sabi nga, pagkatapos naman ng preparasyon na to, maganda naman yung benefit na para sa ating mga miyembro at pensyonado. Yes, isa na sa mga biyaya ang GSIS mo. Pero bago lumabas ang serbisyong ito, marami rin itong pinagdaanan tulad na lamang ng mga ito. GSIS mo. Ito ang isa sa pinakabagong serbisyo ng GSIS sa mga aktibong miyembro at pensioners nito, kung saan makikita na online ang kanilang mga records. Pero bago pa man ito na ilunsad, bahagi na ng mahabang kasaysayan ng GSIS ang paggamit ng makabagong teknolohiya para mas maging epesyente ang pagsisilbi ng pension fund sa kanyang mga stakeholders. Noong 2004, inumpisa ng electronic card o e-card. Ito ang pinakaunang transactional card sa buong Asia. Sa tulong ng mga GWAPs o GSIS Wireless Automated Processing System, isa-swipe lamang ng miyembro ang kanyang e-card at maaari na niyang masilip ang kanyang personal na impormasyon. Pati na rin estado ng mga benepisyo niya at gumawa rin ng mga transaksyon tulad ng pag-a-apply ng loan. Na-upgrade ito bilang e-card plus noong 2006 kung saan naging debit card na rin ito. Hindi lamang ito ID, maaari ring gamitin ang e-card plus bilang bank card kung saan maaari mag-deposito, mag-withdraw at mag-inquire ng account. Malaking ginhawang dulot nito dahil hindi na kailangang personal na magpunta ang isang miyembro, lalo na ang mga pensioners sa mga opisina ng GSIS para lamang sa kanilang mga transaksyon. Noong 2010, nag-switch naman sa UMID ang GSIS kung saan naging compliant na ang pension fund sa Unified Multipurpose ID System. Dahil sa mga pagbabagong ito, hindi lamang mga stakeholders ang nakinabang, milyones din ang paid ng GSIS sa mga paperless transactions nito. Nakita po natin kung gaano kalaki ang ginhawang naidulot ng digitization or automation ng ating mga transaction sa GSIS para na rin sa ating miyembro at pati na rin sa ating mga pensioners. So mula sa unang e-card, na-upgrade natin to, no? Nagkaroon ng several enhancements Yes. through the years at mas lalo pang napaganda ang mga feature hanggang ito'y naging Unified Multipurpose ID or yung tinatawag nating UMID. Yes, ngayon naman mas lalong magiging accessible para sa mga miyembro ang records nila sa GSIS. Alamin po natin kung paano sa tulong ng ating guest ngayong gabi na si Manager Eric Bundak ng TSD or Technical Services Department. Magandang gabi sa iyo, Manager Eric, and welcome to GSIS Members Hour. Magandang gabi, BP Marge, Manager Bo. Gandang gabi. Ang John Lloyd ng Yes. GSIS. Ngayon, no? O sige, pag-usapan na natin to, Manager Eric. So, nagkaroon, gaya nga nung sinabi sa ating primer kanina, nagkaroon tayo ng several versions, no? Evolution, nung tinatawag nating e-card. Yes. So, hanggang sa maging e-card plus and then UMID, no? Ngayon, para mas lalo ngang mapadali yung pagtatransact ng ating mga miyembro at pensyonado. So, ngayon, meron tayong tinatawag na Electronic GSIS Members Online or EGSIS mo for short. So, ano ba yung rasyonal? Bakit nagkaroon tayo ng ganitong project? Itong EGSIS mo. Kwento mo naman sa amin. Okay. Well, we've been receiving complaints. And the complaints has always been, pupunta yung member, sasabihin niya, hindi ko natanggap yung aking statement of account. Bakit ako may loan? Bakit ako may standing loan? At karamihan, nalalaman lang nila yon pag pumupunta sila sa office sa GSIS. And usually, pumupunta sila pag nagre-retire na sila. So, ang management, GSIS management, nakaisip ng paraan kung paano masolusyonan mga problemang ganon. So, with EGSIS mo, we give relevant information to our members, especially on their outstanding load balances. So, hindi na kailangang pumunta sa GSIS ng ating mga members para lang malaman yung kanilang mga loan balances, kung magkano nang naibayad nila. With EGSIS mo, we give information at their fingertips. So, ang tagline nga po ng EGSIS mo is that it's just a click away from your records. Yes. So, talagang Oo. super convenient. Yes, habang kino-conceptualize to, ano yung mga naging initial concerns natin? Siyempre, minsan pagtatahak tayo ng panibagong landas nito, may mga fears tayo, Mga may mga fears. worries. Ano yung Oo. mga na-encounter natin na
mga issues? Una issue, dapat unang ginawa, nag-secure tayo ng secured yung website dapat ng EGSIS mo kasi ito ay web-based system. So unang ginawa yon. Pangalawa ay sinimplify yung complex na application. Yung migrate kasi yung SAP, yung system na ginagawa natin to a new facility dito sa EGSIS mo na dapat madaling maintindihan ng mga members, yung mga data na ilalabas natin. And then pangatlo, yung kinonfigurate para naman ma-automate yung process, yung paglilipat ng mga data from SAP to EGSIS mo. Tsaka meron din tayong tinatawag na load test. For example, sabay-sabay na maggumamit lahat ng members. Ang dami Kaya pa ba? naman. Kaya ba Oo. ng system? Hindi ba ma-jeopardize yung ibang ginagamit katulad ng EBCS, ng GWAPS, or ng kiosk? So, yun ang naging mga concerns. And then, yung mga requirements ng operations namin sa ITSG dapat ang goal talaga namin po is to simplify, madaling maintindihan ng mga members yung mga nakalagay doon sa EGSIS Ang laki mo. siguro nung files na migrate nila, no? Oo. Oo. Yung So, volume pa ng users. Correct. Yeah, Kasi yung- one. Pero, yun ang taking into account these concerns. Kasi Yes. napag-uusapan din to sa MANCOM, Yes. no? Management Committee meetings na kung saan yung ating Information Technology Services Group nagpipresent. So, bali nga, yung mga concern na to, ang ginawa, kumbaga ating strategy, di ba, Bo, Eric, Yes, is ma'am. we start muna with yung isang grupo. Yes, In ma'am. fact, 'di ba, nauna muna dito within the GSIS GSIS. tayo. Pilot test So, muna. lahat tayo nag-test na all 3,000 employees Employees. dapat mag-access doon para makita natin ano yung mga glitches na Yes. mga issues na kailangan pang i-address, and then nung nag-report naman si SVP Philip na mukhang okay naman. So now, paglilinaw lang, this is yung nilaunch natin nung May is only applicable to, kwento mo yun, to members, diba? Meron tong qualification eh. Oo, members born 1984 and up. 82. 1982. 82, oo. 1982 and up, meaning 34 years old. Pababa. So yun ang mga sa initial launch Initial. natin noong May 31. So sila muna po ang binigyan ng access na dito sa EGSIS mo. Yes. And ano muna yung makikita nila sa records nila? So ang makikita muna nila yung kanilang statement of loan accounts. Yung SOLA, which is in PDF form. Okay. At makikita rin nila ang kanilang service record o yung membership service profile. Tsaka yung personal information like kung ano yung BP number nila, ano yung nakaregister sa ating date of birth, ano yung CRN or UMID number, ano ang kanilang email address, anong pangalan ng ahensya nila, at makikita rin nila kung magkano yung TLS, magkano ang total length of service, yung kanilang periods with paid premiums, yung PPP, yung LAWUP, makikita rin doon. Leave of absence without Yes. pay. Makikita din kung anong ahensya sila, kung sa service record, kung anong period sila. Halimbawa, lumipat ng agency, makikita kung anong period sila nandoon sa agency. For example, nasa Bangko Sentral for this period, tapos lumipat. So, lahat ng detalye nandoon, magkano yung annual salary, magkano yung monthly salary. If at any point in time, halimbawa, nag-view sila nung Yeah. page nilang particular sa kanilang records, if at any point in time may nakita silang kailangang baguhin, Yeah. na nag-change ng status, masisilip nila yon, di ba? Ay, sa records pala ng GSIS, ganito pa yung status ko. Paano ang process natin? Hindi pwedeng True, oo. through EAO pa rin. So, Through AAO. oo. So, hindi pwedeng mag-edit. Hindi po Hindi siya na-edit. Yes, oo. Yeah. So, Kasi mataas din ang risk kung editable. yeah. Oo. So, kaya nga po yung SOLA ginawang PDF. So, para hindi, talagang, yun talaga ay galing sa GSIS. And then, kung merong mga pagbabago, so pinapakita natin yung mga records Ang nila. kagandahan lang nun yun, at their fingertips nga. Yeah. In the comfort of their homes, Oo. masisilip nila kung tama ba ang records. For as long po as meron silang internet connectivity, Connection, so meron silang personal computer or tablet or kung minsan Ayun. cellphone na Cellphone, Android. kaya na, no? Kaya. Oo, oo, Nasubukan ko. So nakaka-access. Nasubukan mo, Yes, Eric. ma'am.
nakaka-access sa GSIS. Ako naman, naka-access ako dito sa atin. So, Yes. mabilis naman. And Mabilis then, po. simpleng-simple nga, mamaya, no, siguro, ipapakita natin, i-walk through tayo ni Yes. Manager Eric kung paano ba mag-login, tapos ano ba yung mga tinatawag na BP number, business partner Partner number, number. ano ba yan? Anong klaseng animal yun? Dahil sa mga, for the information of our viewers, diba? Yes. So, transparent, dahil dapat alam nila, they should Yes. have direct access to their information, which is empowerment. Diba? Yes. Paulit-ulit na operative word sinasabi natin sa administration na ito na, we're transparent and talagang dapat lang makita ng ating mga miyembro. Kahit tayo, diba? Dapat alam natin para kung merong discrepancy doon, pwede Yes. na nating i-call yung Immediately attention ng nakita ating nila, mga no? Yes, agency authorized correct po. officers. Sige ba? Rick, operations-wise, ano yung mga nakikita nating magiging pagbabago para sa inyo, sa grupo Well, nyo? EGSIS mo, gaya ng sinabi ko, is user-friendly. So, it's simpler, easy to understand. So, unang effect nun sa aming frontliner, madali po nilang maipaliwanag. Kasi doon sa EGSIS mo, nakadetalye, kung halimbawa, loan repayments, kung ilang buwan, kung anong, tapos may total, kung nagtugma ba doon sa ibinayad ng ahensya. So, hindi katulad po ng pag ang frontline ay titingin pa sa SAP natin ngayon kung saan ginagamit, medyo complicated. Maraming transaction codes na tinatawag namin, marami siyang mga titingnan pa. Unlike doon sa EGSIS mo, isa lang. So, madali niyang ma-explain at madaling maintindihan. Magkano yung siningil ng GSIS, magkano yung debit, magkano rin yung binayad, lahat ng repayments, at magkano yung mga credits. So, i-deduct mo lang, yun yung outstanding balance. So, yun yung challenge dati na sinasabi ko po sa inyo na yung paglilipat ng data na yon mula sa SAP into a Laki talaga. simpler EGSIS mo. Yun talaga. So, isa pa, siguro, benefit dito sa operations din, madali namin ma-explain, hindi na nga talaga Oo. kami magre-reconcile. Pagpunta pa lang nila, alam na nila. Alam na eh. nila. Oo. Mas kabisado na nila kaysa sa At frontliners saka natin, malamang, ano? oo. Bit-bit kasi nila. Bit-bit na nila. So, yung mga questions, madaling masagot po dahil Correct. nandoon na mismo sa EGSIS mo. At saka madali siyang i-access. Kasi, tama ba, Eric, yung Yes, ginagamit natin doon, yung migrate natin na statement of loan accounts doon, reconciled na yon. Kumaga, malinis na yon. So, ang pagkakaalam natin, yung numbers na naka-reflect doon sa makikita nila sa EGSIS mo, updated na, so to speak. Meron lang tayo, for the meantime, magre-release po tayo ng SOLA for July, twice a month, Oo. twice a year. So, we will still be doing that. Yeah. So, hindi siya, for now, hindi muna siya yung direct online na kung ano yung nakikita mo sa SAP, kung ma-access mo rin doon. So, ilalagay natin sa EGSIS mo yung SOLA form na pero PDF. So, yung, kung ano po yung nakalagay doon sa SAP, yun din po ang ilalagay natin sa EGSIS mo. Kung anong nakikita doon. So, yung mga figures na nandoon, dapat mag-reflect din sa EGSIS mo. So, gusto nating ipaalam lang sa mga members para naman ma-reconcile din nila na yung mga total ng bayad nila kung tama ba. Saka lang nila malalaman kung nagre-retire sila. Okay. So, yun ang purpose din. So, sige. Nako, So, napakalaki. mag-gap muna Yes. tayo. Oo. Break muna tayo, Bo. Yes, nakita po natin kung gaano kalaki ang benepisyong makukuha sa EGSIS mo. Siyempre, susunod natin nga alamin, pag-usapan naman natin yung detailed, paano ba gumamit nito, kasi alam mo naman, medyo technology to, may mga miyembro tayo, may mga na medyo low-tech, diba? So, magano ba kadali i-access at pumasok at mag-login dito sa EGSIS mo. Pag-uusapan po namin yan sa pagbabalik ng GSIS Members Hour. Ang topic po natin ngayong gabi, ang pinakabagong proyekto ng GSIS, yung tinatawag po naming Electronic GSIS Members Online or EGSIS mo. Sa pagbabalik po yan ng GSIS Members Hour. Nakatutok pa rin po kayo sa GSIS Members Hour at pinag-uusapan pa rin po natin ngayong gabi ang pinakabagong programa ng GSIS na tinatawag nating EGSIS mo.
Kasama pa rin po natin si Manager Eric Bundak ng Technical Services Department para ipaliwanag ang kagandahan ng programang ito. Rick, I'll throw in the first question. Ano-ano ang mga features natin dito sa EGSIS mo? So, ang EGSIS mo is a web-based, sinabi ko na, system which allow our members to electronically view their members record, their statement of loan accounts, their membership information, and anytime, anywhere. So, gaya na sinabi ko kanina, is sa fingerprints na makukuha mo na ang records nila sa GS. Binibigyan natin ng access ang ating mga members sa ating GSIS database. So, with that feature po, pwedeng malaman kung magkano na yung outstanding loans, magkano na yung repayments na nababayad sa GSIS, which can be downloadable and pwede nilang printable. Pati po yung service record nila pwede nilang ma-print at ma-compare kung tama ba yung nasa record ng GSIS, pati yung outstanding loan balances nila. Yun talaga yung pinaka-main purpose ng GSIS. So, ang sinasabi po kanina ay 32 years old. Oo. And Mga ilang taon na actually, yan sa government? Kung 32 years old, mga on average, ilang taon na silang nagsisilbi sa government? 10 years. Mga 10 years, no? Kasi 20, gumagraduate na, 10 years and nagkakatrabaho na. up. So, sila po munang binigyan natin Initial gradually. muna. Oo. So, Kasi ang laki nitong project na to Yes. By batch. It's better to start yung Small. safe na talaga. So, yung mga features po ngayon, yun pa lang po muna yung pong service record nila tsaka yung SOLA, tapos yung pwede sila maka-change ng password. Yun po muna ang binigyan natin sa kanila. Gradually, baka meron tayong mga functionalities and features na idadagdag. Kasabay na rin po doon sa pagbibigay ng access sa range naman po is 35 years old to 39 years old, then 40 to 49, 50 to 58, and 59 and up. Parang yung ano din SOLA. natin, statement of loan accounts, Yes, no, na ganun po. project. Oo. Gradual. Naalala ko kasi sa Mancom, talagang ang daming iteration Yes. nung format. Yes. Kasi nga, ang gusto ni PGM Vergara, simple. Simple. At a glance, kita mo na magkano yung hulog mo, magkano yung kailangan Yun mo naman pang- ang immediate concerns. Correct, pati. 'di ba? Balanse mo, tapos kumusta yung profile mo, tama ba, updated ba, even your. Kaya convenient and then transparent and then tama yung paulit-ulit na sinasabi ni Manager Eric na yung information is right at the tips of Yes. your Fingers. your fingertips, 'di ba? Yes. Ano yun telephone na PLDT. You will let your fingers do. Oh, yeah. So, paano? Yun na, no? So, marami na tayong napag-usapan about the features nga. Now we go to the nitty-gritty. So, Yes. ano yung mga step-by-step dyan? Na pag-access, paano yung password, yung mga tipong gano'n na dapat nila, mga how-tos na Okay. kailangan malaman ng ating mga active member. To go to the homepage of EGSIS mo, Which is? which is yung pong may URL, actually yung just type sa Google Chrome yung https tapos /egsis.gsis.gov.ph. Yun lang po ang itatype, and then madadirect ka na doon sa homepage na EGSIS mo. Okay, So, pag nandun ka na, pag nandun ka na po, i-click mo lang doon yung registration. So, ang ibibigay lang doon sa'yo, tatanungin lang sa'yo kung ano ang iyong BP number, yung business partner number. Ano ba to? Ano ba tong business partner number na daw? Sino ba si BP number? BP number, it is a unique identification number given to each employee ng government na nagtatrabaho sa gobyerno. Saan nila nakikita yan? So nakikita nila, unang-una, pag may bagong empleyado po ang isang ahensya, nagpapadala sila ng Form A sa GSIS, yung AAO. So sinasabi nila sa GSIS na ito yung mga bagong empleyado namin. So with that, we create their BP number. So meron tayong pinapadala actually sa operations ng welcome letter sa lahat ng mga members. Nakasaad po doon, nakalagay yung BP number nila. So na sinasabi natin na i-memorize nila or itandaan nila yung BP number dahil yun ang magiging access nila sa GSIS. So, yun lang ang kailangan ilagay, yung BP number at yung date of birth. Yung date of birth naman po sa EGSIS mo, mayroong drop down. So, yung month naka-drop down na, pati alam yung mo day. na. So, hindi na... Yung Guided din sila. Guided sila po. So, para mabilis. Once you confirm your BP number, tsaka yung nalagay mo na, tsaka yung date of birth, i-click mo lang yung confirm doon, lalabas po yung pangalan mo at yung email address. Yung email address napaka-importante. Kung ano po yung nung time na nag-enroll tayo ng e-card or UMID, yun ang nilalagay eh.
kailangan meron pong email address. So kung ano yung nakalagay sa database natin sa SAP, yun po ang nilalabas doon sa AGSIS mo. So after that, meron lang pong napakasimple, after na ilabas yung name tsaka yung email address, meron pong mamimili lang kayo ng dalawang security questions. Meron pong 9 doon, for example. 9 ba? 9 security questions, pipiliin nyo po at sasagutin ninyo. Ang purpose po nun, kung sakaling makalimutan po yung password Correct, ninyo. nangyari sa akin. So, madalas na eh. nangyari sa akin. Oo, it really helps a lot, yung It security helps. question. So, dapat ang piliin yung security question. Yung alam mo. talagang specific mo na, yun lang ang sagot Yun lang. mo. Wala lang ibang answer. Ano? Yes. Oo. So, mamimili po silang 2 different security questions and then sasagutin nila, tatandaan dapat nila yung sagot and then click and confirm. Tapos, yun. Ganun lang kabilis. Malaking bagay yan. Papadala po yung system-generated na password, yung credentials po doon sa email address na nakalagay doon sa EGSIS mo na hinugot sa SAP. So, nakalagay din doon yung activation link. So, pag pupunta ngayon ng member doon sa kanyang email address, bubuksan niya ngayon, tapos kukunin niya, i-retrieve niya po yung password niya doon. Automatic. doon Automatic. isisend, Tapos may link na po doon yung sinabi kong kaninang HTTPS. I-click lang. I-click niyo po yun, tapos may redirect po siya doon sa EGSIS mo homepage. Tapos ilalagay niya na ngayon yung BP number niya, tapos yung password. Tapos makakapasok na po siya sa EGSIS. Pero on his or her own, pwede palitan niya yung password Yes. from time to time. After po makapag-login siya, meron pong prompt doon na dapat mag-change siya ng password. Oo. Yung madaling tandaan. Kasi po Oo. yung password, Ang hirap, medyo, yung initial, dapat i-copy lang po, i-paste. Tapos gagawa ka ngayon ng password mo na 8 to 15 characters na password. Yun po ang requirement. Yung business partner number, nakalagay ba yun sa UMID natin? As for now, hindi po siya nakalagay. Okay. So, ganito po ang paraan. Kung halimbawa nakalimutan Nakalimutan, ni yung BP member ang BP Oo. number, pwede po siyang makipag-coordinate sa AAO niya, tanungin kung ano yung BP number niya. Kasi malamang AAO may master talaga list nun. ang may master list ng BP number na binibigay ng GSIS. For sure, meron din po siya yun. Hanapin niyo po yung sinasabi kong welcome letter. Nakalagay po doon yung BP number. Kung hindi pa rin kung talaga, luma na. kung luma na, Halimbawa, pwede po lumang siya member tumawag na. siya sa contact center. Oo. Mariretrieve. Mariretrieve siya. 847-4747, may security questions lang natatanungin para ma-ensure ng call center tama agent yung na tama na ikaw ba yung nangihingi ng BP number kasi medyo delikado pag naibigay sa iba yung BP number. Ang laking bagay kasi iba yung confidence ng members na they can check anytime, tapos nabavalidate nila kung tama ba lahat ng nandun. Hindi in the dark sila na baka mamaya mali records ko. At saka, Yung ganun eh. naalala ko na yung paulit-ulit na sinasabi ni PGM Vergara na eto ngayon, wala na to eh. Kumbaga, wala na yung urban legend na diba na iba umuutang for me, Yes, oo. diba? Kasi may UMID Lumang kwento na yun. Lumang kwento Wala na yun talaga. Eh. Oo, hindi na yan. Dahil right there and then, makikita mo na kung ano yung mga loan repayments mo na, kasi diba nakakalimot eh. Opo. Oo. Sige, ano, yung security bow, paano yun naman, paano Security. yun? Anong issues natin with the security? Lalo ngayon, Kasi, uso hacking. Yes. Hacking. Oo. So, Alam ko hindi ITC. Oo, ano siya, Eric. Pero sige Pero na, I'm sagutin sure- mo na yan. I'm sure, yeah. Nung kino-conceptualize to, nung kasama kami sa inaano niyang PSD. detalye, talagang yes. So, ang isa sa mga features po nun, yung para ma-ensure namin na hindi ito ma-hack din at ibang for example, nakuha yung BP number ko tapos alam yung date of birth ko, ano po, Oo. baka pwedeng iba. Baka Oo. masabi, baka pwedeng iba yung makapag-login for me. Oo. So makikita niya lahat ng personal records ko, pati mga outstanding loans ko. Ang ano po doon, ang isang security namin doon, yung kung ano po yung in-enroll before na email address na nilagay mo, yun po yung kinuha namin na, kasi po merong direct yung na minamigrate din namin eh. Kung ano pong dapat tama yung tugma, yung email address na nakalagay sa UMID system. Yun din po ang nakasync doon sa okay. SAP. Oo. Tapos yung SAP naman nakasync din sa EGSIS mo, yung email address. So, kahit na ikaw, for example, nakuha yung BP number ko at date of birth ng ibang tao at siyang nag-login, ang password po nun, maibibigay pa rin namin doon sa email address na kung ano yung nasa record natin. So, doon din didiretso. So, hindi niya rin makukuha yung password. Plus, I think ang isang importanteng feature yung mention mo kanina na naka-PDF siya.
Yeah, naka-PDF. So, hindi mo Oo, na hindi ma-alter. Hindi mababago. Oo. Yun lang, parang nakichismis siya kung ano yung records. yun nga lang. More on Kahit hanggang i-post ka pa ganun sa lang. Instagram. Yun lang yung extent Yes. na pakialaman ng records mo. Pero in as far as yung veracity ng laman nun, Wala. hindi niya magagalaw. PDF form. Kahit i-Instagram niya pa, sabihin niya, si Manager Bo pa lang yaman, di umuutang. diba? Parang gano'n. Si VP March, ang daming utang. Ay, nako, no? So, at this point, alam na natin kung ano yung features ng EGSIS mo. Nagkaroon na rin tayo ng konting walkthrough, diba? Yes. Through Yeah. Manager Eric. So, ano pa ba ang kailangan natin malaman, Bo? On top of that, yun, Bago what do we tayo look mag-gap. forward to? Ano pa bang pwede nilang abangan? Aside from, of course, ngayon, 32 and below, ano? Yeah. Oo. Are we expecting in the next few months, mai-include na natin yung Hopefully po. ibang bracket, oo. ano? Nilabas muna natin itong unang batch. Kasi para makita yung Initials. birth rates, Yeah. ano? Oo. We encourage them to give feedback dito sa kung ano yung experience nila sa EGSIS mo. And then, siguro ang management, based on the feedback that we received from them, yun ang gradually po, kung ano pa yung idadagdag, kung ano mga suggestions nila, may idadagdag na functionality features dito sa EGSIS mo, yun ang i-consider tapos. Titingnan din po natin kung yung system natin ay kayang-kaya ng ma-accommodate yung marami pang range ng age po dito sa EGSIS mo. This is something new kasi talaga. Oo, no? game Kahit- changer nga. Oo. diba? Mabuti na yon. Ako, I really appreciate na we're taking yung safe steps para Yes. talagang ano. Oo. Kasi the benefit of that, the advantage is, nakikita mo na, oops, okay, so far, wala tayong mga glitches. At the same time, kung meron, ma-address mo sa Yun, next batch. oo. Yes. Plus yun, open So, naman tayo kung Oo. ano pating makitang Suggestions. enhancements na correct. pwedeng gawin. Oo, paano pa natin mai-improve? Correct. Okay, so magbe-break muna po tayo sa puntong ito at pinag-uusapan namin yung features ng EGSIS mo. Ano pa yung susunod? Marami pa tayo, na-cover na natin, nag-walkthrough na tayo with Manager Eric. Oo. So, yung mga additional na detalye ay ibibigay po natin sa pagbabalik ng GSIS Members Hour. Ito pa rin po ang GSIS Members Hour. Kasama pa rin natin si Manager Eric Bundak ng Technical Services Department or TSD. To continue our discussion about the EGSIS mo, VP Marge? Oo, kanina nung break may mga tinatanong tayo kay Eric. So, halimbawa, marami sa mga member natin, 1.6 million na sila ngayon, 'di ba? Yes. Karamihan sa kanila or siguro may mga mangilan-ngilan na hindi techie, no? Hindi ganun ka may technology savvy. So, paano yung medyo nangingimi na gumamit nito? Kasi hindi naman ako techie, baka hindi ako marunong or mali-mali. Paano yung mga how-tos dito? At saka yung ano yung pwedeng tumulong sa kanila na tools para maka-access sila? Yes. So sa lahat ng ating mga members, in-encourage po talaga natin sila, lalo pa yung mga nasa 32 years old and below, na gumamit nitong EGSIS mo. Dahil ito naman po ay user-friendly gaya na sinasabi namin kanina. Ito po ay simple lang na facility, na web-based facility system, kung saan po ay madali lang po nilang makapag-register. So, kung kanina po sinabi ko yung URL, yung https:// egsis.gsis.gov.ph. Once po tinype nila yun doon, makakapunta na po sila, madadirect sila sa homepage na EGSIS mo. Doon po sa homepage, meron po doong sign up button at meron din pong help button doon. So doon sa help button, Yung may guide talaga. may guide doon. Meron po mga frequently asked questions na nakalatag kung paano mag-login, paano mag-change ng password pag nakalimutan, how can I view my statement of loan accounts, how can I view my service record, how can I activate kung halimbawa po naging dormant na po yung inyong password, ang inyong account. So, Kailan meron- nagiging dormant? After 90 days po, nagiging dormant yung 90 days from the date na kung kailan ka po nag-last na nag-login sa EGSIS mo. So, i-click mo lang para ma-activate. Or kung halimbawa naman po nakalimutan mo yung password mo, meron ding forgot password na icon doon, na i-click mo lang po, tapos papipiliin ka doon sa dati mong pinili na questions. Tapos sasagutin mo rin syempre kung ano po yung sinagot mo before nung nag-initial login ka, nag-initial fill out ka ng registration form.
yun lang po, napakabilis lang. Bilis So, lang oo. siya. Oo. Vic, User-friendly. oo. Kanina minention mo na naka-PDF ang files for security purposes din, ano, na hindi nila pwedeng ma-alter. On instances na may makita silang kailangan baguhin sa Yeah. records nila, ano yung facilities na pwede nilang gamitin para mabago to? You mentioned kanina through their AAO, may iba pa bang paraan para mabago ang records nila, ang detalye nila? So, yes. Kung simple, halimbawa, contact number. For example po, yung cellphone number. Siyempre, ngayon po, mabilis na tayo magpalit Magbago, ng mga oo. number sa cellphone. Yes. Or kung halimbawa po, doon sa EGSIS mo during registration, hindi ka, during enrollment, for example, nakalimutan ilagay yung email address. So, in no way po na makapag-register ka dito sa EGSIS mo kasi per our record, per GSIS record, itong member na to, wala pong email address. So, wala tayong mapapadala ng credentials, wala tayong mapapadala ng password. So, magpo-prompt po doon sa ating EGSIS mo na hindi tutuloy yung kanyang enrollment sa EGSIS mo. So, ang fastest way to do that po is, total naman po ang ating mga kiosk ay nakakalat na sa buong Ang dami, Pilipinas. yes. Nasa, Halos Pati 1,000 yan. pati sa Robinsons, Oo, pati sa oo, SM Malls po, oo. nandoon na lahat. You can go to the nearest kiosk po. You just have to, update yung contact number. Sa contact number, pwede po yung cellphone number, tsaka po yung email address. Ay, So, by, mention ko lang, yung email address, it's a must. yes. Na lahat, Oo. merong Dapat email meron. address. Email So, yung mga wala pang email address, magpa-create na po kayo sa mga anak. Madali lang naman po. Oo, kasi Madali lang kailangan yun. talaga, no way you mentioned na ma-access ang EGSIS mo kung wala silang email address. Email address. So, once updated na po yung email address doon sa kiosk, through kiosk, isang facility po natin, yun po ay dadalhin natin doon sa SAP and then sa EGSIS mo. So, once na nailagay na po doon, pwede na siya makapag-enroll. Yun, so ang contact point lang nila pwedeng through kiosk. Yes, pwede. Ang kiosk, diretso na. Diretso. Papasok sa system. Through AAO, pwede rin po. Oo. And pag login nila uli, okay na. Or pumunta talaga kung ayaw po nila pa din, pumunta sila sa nearest GSIS, pumunta sa membership or sa branch, kukontak lang po yung membership department na ito, nag-update na. Actually, sa membership po, mayroon silang fini-fill out lang yung mga AAO na form, tinatawag nating Form E. Yung mga update ng personal information, like for example, contact number, yun. Yeah. Pero pinakamadali pa rin yung ano, no? Sa kiosk. Sa kiosk, kaya nga nakikita mo yung tie-up yung diba? oras. Yung Opo. tie-up. Anytime. Oo. Anytime, Oo. anywhere. Oo. Hindi ka mag-aantay ng office hours. Yes. Just kahapon lang po, i-update ko yung cellphone number ko sa kiosk. Sabi ko, hindi pa pala updated, kaya pala hindi ako nag-greet yung birthday ko. Ako din, hindi ako madaling- nag-agree. Hindi naman ako nagpalit ng number. So, yun. Oo, isa pa po, di ba, Eric, na advantage na hindi natin nabibigyan din. Yung ngayon, hindi mo na kailangan magdala ng papel. So, environment friendly na talaga. Yes, Di ba? So, hindi mo na kailangan mag-print ng pagkada. Unless nga, nag-download ka doon from EGSIS mo. Yes, Hindi katulad before, magdadala ka pa ng mga naka-envelope pa yan, bulto-bulto kasi nagtatago ka ng resibo o nagtatago ka ng mga records mo, no? So now you can do away with that. Plus, web-based siya. Usually kasi tayo, mas may time tayo para sa personal records kung nakabakasyon ka. Oo. Ayun, hindi na may istorbo yung bakasyon nila, no? Oo. Feel ko, tingnan yung Kahit record out ko. of town ka, pwede mo Oo. lang i-check ang records For mo. example, ito, may naisip nga po ako, ang galing din itong EGSIS. For example, di ba po, tuwing end of the month, o end of the year, nag-fill out tayo ng mga sa BIR. Oo, yung So SALN. makikita, SALN po. Oo. Masisilip mo, Makikita mo na po, malalagay mo po doon kung magkano yung As of. outstanding balance mo. So, Correct. Oo. ma-reflect mo talaga kung ano yung tamang utang mo sa GSIS. Ngayon, di ba, ang daming tumatawag sa atin eh. Pwede ba, balance ko Oh, as of yun. ganito? So, titingin lang sila. Tapos ngayon, makikita na nila, hindi na nila kailangan tumawag pa. Kasi nga, nasa yung information, nandun na, may direct Opo, right. access na sila. Ang sarap talaga ng pakiramdam na in control ka na ng Yes. personal na Empowering talaga, Empowering no? po. So, ano pa bang kailangan nating, yung health features na yun, Health importante features, talaga opo. yun. Hindi ko nga alam yun na pagka in-update mo through the kiosk, migrate na agad, pupunta na agad dun sa EGSIS mo. Yes, ma'am. Oo. Para lang ma-facilitate yung enrollment kasi kung yun ang hindi ka makapag-enroll dahil wala ka pong email address na bibigyan natin, papadala ng credentials. So marami pong way para po magawa ng paraan na makapag-enroll sa EGSIS mo.
So yung May natin na roll out nito, soft ma'am. launch lang May muna 31, yun, ano? yes, May ma'am. 31. May 31. Siguro we would like to encourage everyone na sumilip naman kayo sa kiosk and ito nga sa EGSIS mo. Kahit hindi nyo kailangan, you don't feel the need to, hindi ka naman maglo-loan or anything, magandang ma-check. Yes. Oo, ma-validate mo At, kung oo, tama ba ang correct, records mo. Or oo. ano. Para naman going into your retirement, confident ka na, 'di ba? Kampante ka Alam mo na. naman magkano ibabawas sa retirement kung ito yung utang mo. Napo-project mo na. Naman eh. Hassle-free naman, why not, di ba? Yeah. Oo. Kung kayo nga nagfe-Facebook, lahat naman may Meron Facebook, Facebook. lahat Yes. may May Twitter. except me. May Twitter, may Instagram. So, parang ano lang yan, parang What's a Facebook few na rin minutes yan. to check? Yes. Oo. Especially record mo yun. Pertinent yun sa'yo. Oo. So, ulitin lang natin, para dun sa mga late na nag-tune in, pinag-usapan namin yung EGSIS mo. Ano-ano uli yung makikita nila pagka nag-access sila, Nag-access pumasok sila. sila, nag-login sila sa EGSIS mo? Okay, doon sa header, una-una po makikita pag naka-successfully log in na sila. Una makikita po yung BP number, yung name, of course, yung UMID or CRN number, yung date of birth nila, yung kanilang agency name, tapos yung kanilang makikita rin po yung service record nila, mga personal information doon, katulad po ng TLS, yung total length of total length of service nila, yung kanilang periods with paid premiums, yung lawop, kung may lawop man, makikita rin yung monthly and annual salary, makikita rin yung kanilang agency, remitting agency at address ng mga remitting agency at agency nila. Makikita rin yung period kung saan, kung kailan sila, halimbawa, yung sinabi ko po kayo na lumipat sila ng mga ahensya. So yung period, matitrace mo kung tama ba ang nakarecord sa GSIS sa pag-compute ng aking PPP or ng TLS ko. Tapos magkano po yung salary nandoon din. Ano yung position nila during that time at current position ngayon. So kung ano po yung nakalagay doon sa SAP na nakikita ng mga GSIS employees, halos yun na rin po ang nakalagay doon sa EGSIS mo. Mas simpler lang. Karaniwang concern, di ba, halimbawa, ako teacher. So, minsan nagkakaroon ng delay na-promote na ako master teacher na ngayon ako, ba't dito sa right there and then, di ba? Pwede nilang i-call yung attention ng kanilang agency authorized officer. Or kaya, ba't dito dalaga pa ako? Yes, ma'am. Di ba? Hindi na-update. na ngayon ako. Yes. Oo. So, yung mga tipong ganun, titingnan lang natin na medyo, simpleng-simple bagay. Pero, alam mo na, sa dami din ang ginagawa ng AAO. At least, natitingnan na nabubusisi na ngayon. Ng mga members Through po. EGSIS mo. So, napakagandang facility po itong EGS. Sana po, in-encourage lang natin yung lahat ng ating mga members na meron ng access dito na mag-register na po sila para naman. So, yung first batch. first yung mga batch. pinanganak. Na habang hindi pa ganun karami. Yung, di ba, kayo yung first tranche, privilege nyo na nauna silang pinagbigyan na pwedeng ma-access. So, take the opportunity para i-check na ang mga records nyo. Yes po. So, ano pa ba, meron bang mensahe, Eric? Sige, parting statement para dun sa mga born 1982 and later na gumamit ng EGSIS mo? Well, sa mga members, GSIS members po na pwede nang maka-access, yung mga born 1982 and above, ini-encourage po namin kayo na subukan at talagang i-try na mag-access po dito sa EGSIS mo. Napakadali lang po to. Kung kaya nyo pong gumawa ng account sa Facebook, sa Twitter, para sa akin mas madali, mas simpler yung mga requirement para lang makapag-register. Biruin po ninyo, ang pipiliin nyo, ilalagay nyo lang po yung BP number at date of birth ninyo. Tapos mamimili lang po kayo ng 2 different security questions, tapos sasagutin, then click login. And then, yun na po. Ma-access nyo na po ang inyong service record, makakakuha na po kayo ng statement of loan accounts kung sakasakaling may loan kayo. Malamang meron na rin itong mga to kung mga 10 years po na. So may mga conso loan na rin po siguro sila. At ma-check po ninyo kung ito na ba ang aking TLS, ito na po ba ang mga PPP ko ngayon, yung periods with paid premium. So with that, parang malalaman ninyo yung information na
gusto namin agad-agad. Plus ililink din natin yan dun sa mga, who knows, maglo-loan kayo, may emergency loan or ano, di ba? Para areglado lahat ng records, antimano. Hindi yung kung kailan nyo kakailanganin, dun mo makikita, naku, may problema pala itong record ko dito. Hindi pala ako nagbabayad. Or yun, hindi pala naka-update, yung hindi pala na-remit na agency. At kung may tanong sila, concern about EGSIS mo, saan sila pwedeng tumawag? Kung may tanong po kayo sa EGSIS mo, you can call po sa GSIS hotline, yung 847-4747. Pwede rin po kayong mag-email sa GSIS Cares, ecares@gsis.gov.ph. Alright. So, yan, nasa website din natin. Yes. Pwede rin silang bumisita, no? Yes. At yan po ang ating topic at syempre tinulungan po tayong ipaliwanag yung magagandang features or salient points ng electronic GSIS members online at very well said, Manager Eric, syempre magpapasalamat na kami sa'yo. It's always my pleasure po. NCR, laging busy yan at syempre thank you for accommodating our invitation and syempre sa susunod pa kasi doon po sa mga miyembro namin na pinanganak earlier naman, katulad namin ni Bo, 1982, sa tamang panahon, hintay-hintay lang po kayo at tayo naman po yung susunod na batch, no? Yes. So, Bo? Yes, thank you again, Eric. Wag po Welcome. kayong aalis. Magbabalik po ang GSIS Members Are. GSIS Members Hour is back. At this point, narito po ang ilang mahalagang paalala. Umpisa mo na, Bo? Yes, magandang balita po sa lahat ng ating mga kasamahang members at pensioners sa buong probinsya ng Zamboanga del Norte, Artilim sa Zamboanga Sibugay, at Dimataling sa Zamboanga del Sur. Naglaan po ang GSIS ng 116 million pesos para sa inyo bilang ayuda sa epekto ng El Nino. At para naman po sa first-time borrowers, makakahiram po kayo ng 20,000 pesos. At para naman sa mga may existing emergency loan, 40,000 ang nakalaan para sa inyo, pero iaawas po ang balanse ng dati ninyong loan. Yes, kung kayo ay mga active members na nagtatrabaho or nakatira sa mga nabanggit na lugar, hindi po kayo naka-leave of absence without pay at updated ang premium payments for the last 6 months, qualified po kayo at pwedeng mag-apply sa pinakamalapit na GWAPs. Sa ating mga old age pensioners naman, kailangang pumunta po ng personal either sa Dipolog o Pagadian branch ng GSIS. Tandaan po natin, ang deadline ng loan application ay sa June 28, 2016. Dalas na nating naririnig na the only permanent thing in this world is change. At dalawa lamang ang ating pwedeng maging reaksyon dito. Manatili sa sariling mundo at mapag-iwanan or matuto para makahabol sa pagbabago. Napakabilis at napakarami po ang nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, 'di ba? The wonders of Yes. technology, no? Para gamiting instrumento para mas mapabilis ang pagbibigay ng ating responsive service. At tulad sa iba pang bagay, kasama nyo pa rin ang GSIS para gamitin ang information technology para mapadali ang ating mga transaksyon. Hanggang sa muli, ako po si Bo Sanchez. At ako naman po si Marge Horillo. Maraming salamat sa isa na namang makabuluhang talakayan dito sa GSIS Members Hour. See you same time next week. Happy weekend and God bless you.